Ang mga Duterte hindi problema ng Pilipinas. Ang problema ng Pilipinas, mga bossing, yung malawakang korupsyon. Ang problema ng Pilipinas, mga bossing, yung flood control project scandal, mga ghost projects na pinagagawa nila, ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yan po ang problema ng Pilipinas ngayon. Ang problema ng Pilipinas ngayon, yung mga magnanakaw na mga nasa gobyerno. Ang problema ng Pilipinas ngayon, ang pagtaas ng presyo ng bilihin, bigas, food security, lumalalang crime, peace and order, at saka yung pagmahal ng langis at yung mga sa mga susunod na panahon dahil dito sa walang humpay na gera na ito ni Donald Trump visit na ito, yung gera na yan dyan sa sa Middle East na yan na ginagawa nila, yan ang problemang malala na dapat nating paghandaan. Oy, ano na, magandang araw. Umaga, tanghali, gabi. Sa lahat ng mga banateros sa buong mundo, Happy Easter everyone. Oo, Jesus has risen, sabi nga. Oo, magandang Easter Sunday sa lahat ng mga kababayan natin. Kamusta naman ang buhay-buhay? Oh, ayan na. Pwede na ulit kumain ng karne, ha? Pwede na ulit kumain ng mga laman. Yung mga yung mga karning buhay. Yung mga sugat na hindi gumagaling. Mga hotdog na hindi nauubos. Ayan na, ang tagal ng inantay ninyo. Ewan ko kung talaga nag-antay kayo, ha? 1 linggo na inantay ninyo. Pinigilan ang inyong mga sarili sa ngalan ng pag-aayuno. O ayan na, ready na, free for all na. Pwede na kumain ulit ng karne. Hindi kasi may may pamahiin ng mga Katoliko eh. May mga nagsasabi sa akin, Boss D, wala naman sa sa Biblia 'yan. Wala naman sa Biblia yung sinasabing bawal kumain ng karne. Oo, pero nakagauwian niyan ng mga Katoliko na sa panahon ng Kwaresma hindi tayo nagsasaya, hindi tayo nag-party, hindi tayo nag-enjoy kasi nga syempre ito yung week kung saan yung mga Pilipino ginugunita yung pagkamatay ng ating Panginoon at ang pagtubos niya sa mga kasalanan natin sa ngalan or sa pamamagitan ng pagpako sa kanya sa krus. Ito yung mga panahon na yun. So, syempre masarap ang karne, hindi ba? Sarap kumain ng karne. High blood ka dyan. Kakain ka ng karne, mag-enjoy ka, party, ganyan, di ba? Iniiwasan natin yan sa panahon ng Kwaresma. Kaya parang nakagawian na since masarap ang karne at ginugunita natin ang naging pagpapahirap sa pinakamamahal nating si Jesus, hindi din tayo magpapakasaya, magpapakasarap, ganun yun. Kasi may mga nagsasabi, Boss, hindi daw wala sa Bible. Di man ako expert sa Bible. Pero alam ko, bata pa ako, pamahiin yan. Ewan ko lang kung pamahiin talaga yan. Kung yan ba talaga ay pamahiin o sinasabi lang ng nanay ko yan para makatipid kami at hindi siya bumili ng karne. Pero karamihan naman kasi pag umuwi din ako sa probinsya namin kapag mahal na araw, di ba? Usually ganun mahal na araw tayo nagbabakasyon sa ating mga probinsya. Pag umuwi naman ako sa nanay ko, sa mga lola at lolo ko, pagka mga Huwebes Santo, pumunta ka sa palengke, wala na, isda tsaka gulay na lang ang tinda. Kasi uwi ako dyan sa nanay ko sa Pangasinan, okay, sa lolo at lola ko sa Ilocos Sur. Ayan, walang dyan, walang puro bangus. Matitinik ka. Tapos pag natinik ka, sasabihin ng lola mo, natinik ka? Ayan, penitensya mo yan. Bawal kumain ng karne pagka hindi ko alam, itaasan ka, mag-comment kayo dyan kung isa kayo doon sa mga Katoliko na hindi kumakain ng karne pagdating ng Kwaresma. Kasi ang alam ko talaga, ganun yung mga lolo. Siyempre, bata pa tayo, yun na yung sinusuksok sa utak natin ng mga magulang natin. Kung kakain ng karne, bawal ang karne, gulay muna. So simula pagka tongtong ng Palm Sunday, tas Lunes Santo, wala na yan, munggo na yan. Saluyot na naman yan, labong na naman yan, diningding. Tapos galunggong. Mura pa man ang galunggong noon, kaya lang ngayon mahal ng galunggong kaya parang minsan pagka minalas-malas ka, sardinas tsaka papaya. Sardinas tsaka upo, ganun. As in, sa buong linggo yun, titiisin mo yun. Medyo kung di ka mahilig sa gulay, kung di ka mahilig sa isda, yari ka.
Oo, parang yun ang pinaka-penitensya mo sa buong linggo ng Kwaresma. Tapos, sa amin sa probinsya, o siguro ngayon, dyan sa mga probinsya ninyo, lalong-lalo na dito sa Luzon. No, yung sa mga probinsya, pagtungtong ng alas 12 ng madaling araw, kasi nga, linggo, umaga, matatagpuan na yung, yung kuweba ni Jesus. Wala nang laman. Babangon na siya, yan na, salubungan na yan, di ba? Meron ganyan. Magsasalubong ng, di ba, may mga ganyan sa simbahan ng Katoliko. Salubong, pagtungtong ng Sabado ng madaling araw. Ayan, salubong yan. Tapos, pagkasalubong yan, ayun na, kainan na yan. Usually sa amin, sa probinsya, mga alas 12 ng gabi, yan, magkakatay na yan sila ng baboy. Katay na sila ng baka, kambing, manok. Kasi nga, sa isang linggo na hindi sila kumain ng karne, parang yun yung way of celebration. Way of them celebrating yung pagkabuhay ni Jesus. Kaya, swimming yan. Kasi sa amin sa norte, sa Ilocos, meron kaming dagat o likod ng bahay namin, dagat na. So yun na, kakain, tapos ligo na sa dagat yan. Punuan dagat yan. Sa ilog, gano'n naman sa amin sa Pangasinan, ilog lang, karayan. Sabi nila kali. Oh, karayan. Doon sa karayan yan, punong-puno din yung karayan, ligo yan. Kaya nga summer walang tubig yung karayan. Pero may mga part ng mga ilog na may mga tubig, maliligo yan. Yung mga tradisyon lang naman yan. Oh, pero gano'n ang ginagawa pagkalinggo ng pagkabuhay, nagigising yung mga tao, tas kakain kasi alam nila, excited sila sa linggo ng pagkabuhay. Hindi ko alam kung excited sila na mabuhay si Jesus. Excited sila na makakain na sila ng karne at long last. So, luto na yan, may igado na yan, may minudo na, may adobo na. Meron ng sinigang. Tapos magsasalo-salo, magdadasal ng pamilya, pupunta sa mga simbahan. Pupunta muna yan na madaling araw, mga alas 4 yan Salubong, magsasalubong si Jesus at saka si Birhen Maria. Tapos may bababa na anghel na ganun. Hindi, totoo yan Oo, na gano'n ang sa Katoliko. Inaano ko lang kasi Katoliko man ako. Tapos yan na. Pagkatapos nun, syempre, misa yon. Pagkatapos ng misa, uwi ng bahay. Tapos mag-almusal. Yung iba naman sa mga probinsya nga, dahil nga malaking yan. Kasi sa amin sa probinsya, tuwiya, pinapatapon ako ng mga magulang ko kasi pag mahal na araw sa probinsya Kasi yung iba dyan nagpapatuli pa tapos yan, pagdating ng Biyernes, may nagbabatingaw na yan, may umiikot na sa amin, sa barangay namin. Tapos sumisigaw siya, wala na, nahuli na nila. Yung parang nire-reenact nila yung nangyari noong panahon ni Jesus, nung nahuli siya. Tapos wala na, nahuli na, may iikot niya, nagbabatingaw, nahuli na si Jesus, ganun. Tapos pag mga bandang alas 3 na iikot ulit yan, tapos magbabatingaw ulit, wala na, patay na ang Diyos, ganun, nung sa probinsya namin. Tapos pagdating ng linggo, ayun na nga, misa, tapos kainan na yan. So sino dito ngayon ang nakakain na ng karne? Sino dito ngayon ang nalangisan na ang kanilang mga nguso? Sino dito ngayon ang nakapag kumain na ng igado, minudo? Sino dito ngayon ang nakakain na ng masarap na lutong bahay na karne, nagse-celebrate na? Ayan na, ako, inuman na yan. Ang iingay na ng videoke niya, isang linggo bawal yung nanay ko tsaka yung mga lolo't lola ko sa probinsya, huwag kang magpapatugtog ng malakas, tapos huwag kang tatawa ng malakas. Taas ang kamay dito ang pinagagalitan ng mga lola. Kapag tumatawa ng malakas, hoy, tumatawa ka ng malakas. Namatay ang Jesus, tumatawa ka. Ganun yun, bawal magsaya. Ang hihigpit ng mga lolo't lola natin, mga bossing, pagdating sa mga bagay na yan. Bawal magsaya, bawal mag-swimming. Nakaano ka lang doon, nakamukmuk ka lang. Tapos talagang dasal lang ng dasal yan, yung mga matatanda, pasyon. Kaya nga ako noon sa probinsya, dahil nga bawal magsaya, tatambay ako sa pasyunan. Hindi ako nakanta sa pasyon. Si Sir Jack yata kumakanta sa pasyon meron ngang lyrics si Sir Jack sa pasyon. Yung konting sopas, konting pansit. May kinakanta si Sir Jack nung nakaraan so kakanta-kanta sa pasyon. Pupunta kasi simula na yan, mula Lunes Santo hanggang Biyernes Santo, nagpapasyon na yan. Doon kami tumatambay sa pasyon. Kasi libre sopas tsaka pansit doon. Dasal-dasal, Yan yung mga nakagawian sa lahat ng mga probinsya natin. Sigurado ako sa mga probinsya nyo ganyan din. Tapos pag dating ng linggo, say, hey, party na, yan na. Suntukan na naman yung mga magkakapit bahay. Maglalasing dito, malalasing dyan, magrarambulan na yung memya.
Tapos may yung mga magkakaaway, yung mga chismosa na nahimik lang na isang linggo, o yung mga chismosa dyan na hindi na nahimik ha. Kwaresma na, chumichismis pa kayo. O ngayon, open season na naman. Open season na naman ang pagmumura. Open season na naman ang chismisan. Unlimited na naman yan. At eto na naman ang inyong pinakapaboritong fake news. Pedro sa balat na YouTube Boss D at your service. Pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas. Animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putot sa buho, hindot, pala mo ng sinto-sinto, baliw, abnoy, batak, bangag, sabog, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno. Lahat ng mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, maligno, mga impakto, masasamang espiritu, masasamang loob, halangang kaluluwa, mga walang kaluluwa at mga magnanakaw sa Pilipinas, mga Judas kayo. Nagpigil tayo mga bossing sa pagmumura nitong nakaraang mga araw. Pero ngayon, open season na ulit. Putang ina niyan. Pagmumurahin natin ulit ang mga hayop na yan, mga magnanakaw at mga kawatan sa gobyerno. Hayop kayo. Oh, yung mga magnanakaw ba sa Pilipinas, yung pamilya Marcos Romualdez at yung mga magnanakaw ng mga congressman at mga senador, ano? Ito bang Kwaresma nagnilay-nilay kayo sa mga kasalanan ninyong mga pukin ng ina nyo? Ha? Grabe naman si Boss Dada, kakagising lang ni Jesus. Nagmumura ka na kagad, oo. Hindi nga ako nag-vlog, talagang pinigilan ko mag-vlog mga bossing ng ng Biyernes. At saka ng Sabado, kasi sabi ko, ibigay ko naman yun sa Panginoon. Magano naman tayo, alam mo na, pasariwain natin. Pinanood ko yung Passion of Christ. Passion of Christ sa Netflix. Grabe, malapit na siyang mawala sa Netflix eh. Oo, nakalagay doon, Living Soon. Kaya pinanood ko na. Ano ko yan eh. Ang tawag dito, yung panata ko yan ba, panonoorin ko yun. Tapos panonoorin ko yung Godfather 1, 2, 3. Yun talagang ginagawa ko eh. Parang yun yung way ko of like keeping still and silent during the Lenten season. Oh, so kayo ba mga huminto ba kayo ha? Isang linggo lang kayo hindi nagnakaw, baka naman sulitin nyo. Yung mga magnanakaw dyan sa Congress, yung mga magnanakaw dyan sa Malacanang at saka dyan sa Senado, baka naman ha. Baka naman Lenten season na nagnanakaw pa rin kayo ha. Puros mga kawatan pa rin ng mga pinag-iisip nyo ha. Oh, kailangan naman medyo nilay-nilay kayo ng konti, maghinay-hinay naman kayo sa pagnanakaw, mga buwisit kayo. Walang hiya kayo. Ready na tayo mga bossing, eto na. Haharapin na natin muli ang mga salot sa lipunan. Haharapin na natin muli ang lahat ng mga kawatan sa Pilipinas at pagmumurahin na naman natin sila ulit araw-araw. Huwag kayo mag-alala, walang pahinga. 2026 mga bossing, sinabi ko na rin naman yan eh. 2026 mga bossing, talagang ito yung season na talagang magiging madugo para sa mga Duterte. O kita nyo ngayon, nandito tayo ngayon sa Davao City. At dahil nabalitaan nga natin na ang KOJC ay magkakaroon ng pagbisita ang korte para sa ocular inspection, na sabi ko nga it doesn't make any sense. It doesn't make any sense, or it doesn't make sense etong pagpunta ng mga ng korte diyan sa Kingdom of Jesus Christ. Dahil 16 days na na nagpunta diyan nanirahan diyan si General Torre kasama nung kanyang mga satanas na mga inutusang mga pulis noon. 16 days na sila nandiyan dyan. 16 days po, ito seryoso po ito ha. 16 days po silang nandiyan dyan sa loob. 16 days po silang nagpaikot-ikot. 16 days na parang sila po ang naging may-ari noong mga properties na yan dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Kaya nga, takang-taka tayo, para saan pa itong ocular inspection? Kasi nga daw, merong kaso si Pastor Apollo Kibuloy na human trafficking, at itong human trafficking na to, may isang nagrereklamo na yung nagrereklamo na yun, pinipwersa daw siya na magbenta ng munchkins. Oo, at sa pagbibenta daw na yun, pag hindi daw siya kumukota, siya daw ay sinasanction. So parang sapilitan daw silang pinagtitinda. Sabi ko nga, sa lahat naman siguro ng mga simbahan, sa lahat naman siguro ng denominasyon, sa lahat naman siguro ng paniniwalang espiritual, meron pong mga fundraisers yung mga yan. Siyempre, saan ba sila kukuha ng kanilang panggastos? Siyempre, sa mga fundraising nila. And aside from that, mga bossing, sa mga fundraisers na yan,
Di ba nagbibigay tayo sa simbahan o sa simbahang Katoliko? Kapag tayo ay nagsimba, meron yan collection. Dati nga ang collection isa lang eh. Ngayon, mula may second collection, third collection. Sinasabi nila eh kung ano yung mga programa nila. Halimbawa, ginagawa yung Adoration Chapel sa simbahan. So sabihin niyan, ito meron tayong second collection para sa ating proyekto na pinapagawang mini chapel, ganito, ganyan. Kung ano man yung proyekto ng simbahan, nangongolekta yan sa mga members at saka mga churchgoers nila ng pera sa mga Iglesia ni Cristo. Ikapo ang tawag nila diyan. O sabihin na natin na ikapo sa Katoliko, sa mga born again Christian, sa mga kung ano-anong simbahan, meron talaga yan. Sa Iglesia ni Cristo 30% nga yan, very strict sila diyan. Talagang 30% ng iyong kabuhayan ay dapat na inaalay mo sa simbahan dahil yun ang balik mo sa Panginoon, sa lahat ng blessing. So lahat yan hindi ang binubuwisan. Walang buwis po yan. Walang buwis na binabayaran ang mga simbahan. Kaya nga sabi nila, kaya nga maraming mga pera ang mga simbahan dahil wala nga silang buwis na binabayaran. Yung mga abuloy na binibigay natin sa simbahan, ikapo, sa collections, ganyan. So, and bawat simbahan, sa amin sa Katoliko, pag linggo, nakikita mo yung simbahan, nagtitinda sila doon ng mga kung ano-ano, leche plan, kaldereta, sisig, kung ano-ano magbebentahan kasi nga fundraising nila yon, napupunta yon sa simbahan. O ganun din sa Kingdom of Jesus Christ, yung mga members nagtitinda din sila ng mga produkto, yun yung tulong nila sa simbahan. Kasi nga sabi ko nga sa inyo dito sa KOJC, yung mga full-time worker nila dyan, libre lahat. Libre eskwela, libre bahay, libre pagkain, lahat libre, pati transportation, libre sila dyan. Pati yung mga personal na mga bagay sa mga shampoo, mga toothpaste, sabon, pati sabon panlaba, libre sila dyan sa KOJC compound. Lalo na pagka full-time miracle worker ka. So talagang, syempre may mga pinapaaral ka pa, may mga scholars ka, may mga pinapaaral ang simbahan, mga nag-aabogasya, nagpupulis, at kung ano-ano pa, napakarami nilang mga aktibidades. And aside from that, ang SMNI at ang KOJC, nag-outreach program yan, nagbibigay yan ng tulong. Merong SMNI Foundation, di ba, na nagbibigay ng tulong sa mga nasasalanta ng bagyo, lindol, and all. So kailangan niya ng pera. Saan kukunin yan? Wala namang pondo ang simbahan galing sa gobyerno. Wala namang pondo galing sa mga mali-maleta, hindi ba? Nanggagaling yan sa tulong-tulong na effort ng mga members para mag-raise ng funds. So, nagtitinda, whatever form or shape, fundraisers yan ng simbahan. And yan, depende na yan sa simbahan kung paano sila magre-raise ng funds. Hindi ba? So, in this case, kay Pastor, saan nagre-reklamo kay Pastor? Libre, yung nagre-reklamo na yan, lahat silang magkakapatid, pati nanay at tatay, mga miyembro yan. Lahat sila libre sa libre eskwela, pinag-aaral yung mga yan, tapos syempre ikaw sa sarili mo, mayroon ka namang pakinabang, kahit papaano magbalik ka naman. So kung ang requirement magtinda tayo para makapag-aral tayo lahat, makakain tayo lahat, masustain natin itong ating buhay dito, 'di ba? Syempre gagawin natin. So magkano lang man yung nagrereklamo actually, ang kinikita lang niya sa isang araw yata 150 pesos, yun lang yung kanyang araw-araw na kailangan na ma-produce para naman sa simbahan. Mantakin mo libre bahay, libre tirahan, libre pagkain, libre eskwela. Kolehiyo, sabi ko nga sa inyo, napakahirap mag-aral kasi ang mahal-mahal ng tuition fee, pero libre. Napakaganda pa ng mga eskwela nila. And aside from that, meron pa silang Children's Joy Foundation dati na nagpapakain at nagpapaaral sa napakaraming mga milyon-milyon ng bata actually sa buong mundo. So, mantakin mo, i-freeze mo yung assets ng simbahan dahil lang sa reklamo ng isang tao na nagre-reklamo na kailangan niya magtinda at kumita ng 150 pesos isang araw. Hindi ba? Para lang matustusan yung mga pangangailangan. Magkano yung kinakain mo araw-araw? Magkano yung kinukonsume mong kuryente, tubig araw-araw? Magkano yung mga sinusupply sa inyo na mga necessities ninyo, yung mga needs pala ninyo, yung mga shampoo, sabon and all. Sa tuition fee pa lang, lugi na hindi ba? So kailangan talaga mag-e-effort tayo para matulungan ng isa't isa. Hindi naman pwedeng libre lang, ganun na lang yun.
So hindi ba to sustain yung ating lifestyle dito sa loob ng simbahan at ng compound, we also have to make an effort, 'di ba? Dahil nga diyan sa Kingdom of Jesus Christ, Commonwealth eh. Lahat ng kita ng lahat ng mga ng simbahan, mga donations and all, mapupunta yan sa isang sisidlan lang. Walang may-ari niyan, silang lahat ang may-ari niyan. Nagkataon, itong Kingdom of Jesus Christ, hindi sila corrupt. Itong KOJC, hindi sila mga kawatan. Yung kanilang leader, hindi magnanakaw. Kaya ngayon, yung kanilang leader, maraming gusto para sa kanyang mga members. Meron silang Glory Mountain, napakaganda. Prayer Mountain, napakaganda. Meron silang compound na napakaganda. Meron pa silang Kingdom na napakaganda. Lahat yan, ginawa nila yan para sa saan? Para sa mga members. Kasi yung kapilya nila, yung kanilang katedral na tinatawag, hindi sila kayang i-accommodate lahat. Kaya sabi ni Pastor, gawa tayo ng malaking dome para magkakasama tayo, pagkasasamba tayo, kahit gaano tayo karami, uuwi lahat ng mga delegates sa buong mundo para mag-celebrate tuwing anniversary natin. Kaya tayong i-accommodate noong ating kingdom. Ganun yun. It's not to brag. It's not to show this and that, no. Ikaw ba, bilang isang tigalabas, pwede kang pumunta sa Glory Mountain? Hindi. Marami nga nagsasabi sa amin, naiinggit sila sa amin kasi nakakapunta kami doon. Hindi lahat pwede magpunta doon. Exclusive yung mga properties na yan sa kanila lang. Hindi yan bukas sa publiko, naniningil sila ng mga entrance, walang ganun. Yaang mga properties na yan, para lang yan sa kanila. Ang mga nakakapasok, nakakapunta dyan, sila lang din. Lahat ng mga nagbe-benefit sa lahat ng effort ng bawat member, kaya nag-raise ng funds yan, kaya nagtitinda yan ng kung ano man, okay, kumakanta yan, kaya naggigitara yan, kaya lahat yan, nakikinabang silang mga members. So hindi masama yan, walang problema yan. At hindi lang naman sila ang gumagawa niyan, lahat ng mga simbahan, pati yung mga simbahan na kinakaaniban ninyo also raises funds. Pero magtataka ka, bakit? Gigil na gigil sila sa mga properties ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ members. Property nila lahat yan eh. Hindi yan pag-aari ni Pastor Apollo Kibuloy. Pag-aari yan ng buong simbahan. At kapag ikaw member ka ng simbahan, at kapag ikaw ay miracle full-time worker ka, ikaw ang may-ari niyan. So magtataka ka, wala namang pera ng gobyerno. Pero bakit gustong i-freeze yung assets nila? Dahil lang sa isang reklamo na nagtitinda ng munchkin na kumikita ng 150 isang araw? I-freeze mo yung assets na pinaghirapan ng lahat ng membro sa buong mundo, na buong bukal sa kanilang puso, buong buhay nila, inalay nila dyan. Lahat, alam nyo sa Amerika, ang dami nilang mga ginagawang fundraisers doon. Titinda sila ng yema cake, magtitinda, mag-inasal sila, magba-barbecue sila. Yung kinikita nun, napupunta sa simbahan. At yun yung ginagamit nila para masustain yung kanilang lifestyle, masustain yung kanilang first world lifestyle, dahil nga ang KOJC first world yan sa isang third world country. Ano yan, para silang kanang tawag nila dyan, bansang kaharian eh. Paulit-ulit ko tong sinasabi sa inyo, paulit-ulit ko tong kinukwento para maintindihan ninyo na walang problemang nangyayari dito, walang illegal na nangyayari dito, walang kalokohan nangyayari dito. Lahat ng nangyayari dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, ganun din ang nangyayari sa ibang mga simbahan. Well, nakakalungkot lang na sa ibang mga simbahan, ang mga pinuno, yun ang parang, alam mo na, talagang sila yung may-ari nitong mga properties na tawag dito, yung invest ba? Yung mga properties ng simbahan nakapangalan sa kanila. Dito sa KOJC, walang nakapangalan kay Pastor Apollo Kibuloy. Lahat yan, pag-aari yan ng member. Pag tinanong mo sino may-ari nito, ako. Ganun. Kami. Kami lahat ang may-ari niyan. Bakit? Kasi dugot pawis namin yan eh. Nagsimula kami sa maliit, lumaki kami, nagtitinda lang kami ng puto, nangangaral kami sa kalsada, may nagbibigay ng donasyon sa amin. Yun ang ginamit namin. Nagkataon lang, si Pastor Apollo Kibuloy, hindi corrupt. Lahat ng pera na pumupunta sa kanilang sentral na kaban ng bayan, talagang nilalagay nila yan sa mga proyekto, nilalagay nila yan sa mga, ini-invest nila yan sa mga bagay na mapapakinabangan nilang lahat. So bakit tinatarget yan ng pamahalaan? Bakit tinatarget ng gobyerno yan? Bakit gusto nilang i-freeze yan? Wala naman ni isa.
na pera ng gobyerno na galing diyan. Nakakatulong pa nga sila. Si Pastor Kibuloy nakatulong yan sa pag-ubos sa mga komunista sa Pilipinas, ha. Bilyon-bilyon ang ginastos niyan para lang mawala ang mga rebelde, ang mga komunista sa Pilipinas. Luminis ang Davao City, insurgency free, ha. Insurgency free or insurgent free ang Davao City dahil sa tulungan ni Pastor Apollo Kibuloy at ni PRRD. Yung peace and order dito sa Davao City, oo, tumulong si Pastor Apollo Kibuloy dyan nung panahon ni Pangulong Duterte. Tandem sila dyan. So ngayon, ikinokonek ninyo kay Pangulong Duterte na siguro baka yung pera ng gobyerno napunta dyan. Wala namang kaso ng korupsyon si Pangulong Duterte, kung halimbawa may kaso ng korupsyon si Pangulong Duterte at isa sa investigasyon ninyo kung napunta ba sa KOJC yung pera ng gobyerno, di sana may kaso kayong inopen tungkol dun. Wala naman. Ang kaso ni Pangulong Duterte is crime against humanity. Wala siyang krimen o corruption na involvement. So, kung yun ang sinisilip nila na connected siya kay Pangulong Duterte and there's a possibility na fina-funnel ni Pangulong Duterte ang pera sa KOJC, una sa lahat, di naman member ng KOJC si Pangulong Duterte. Tingnan nyo naman kung paano mamuhay si Pangulong Duterte. Namuhay ba siya ng marangya? Hindi naman. Walang kaso ng corruption si Pangulong Duterte. Kung yun lang yung nakikita ninyong connect para imbestigahan ninyo itong Kingdom of Jesus Christ compound. Which is wala talaga kayong basihan, dahil maayos na gumagana ang mga libro niyan. Sabi ko nga sa inyo parang ISO certified ang niyan. Mala ISO certified yung kanilang yung kanilang mga bylaws. Pakapal ng mga mukha ninyo. Pinaghirapan nila yan. Bawat simbahan ganyan. Tanungin ninyo ang sarili nyo, ang simbahan ninyo ganyan din. So, hindi tayo dapat papayag porket hindi tayo membro ng KOJC, papabayaan na natin na abusuhin nila yung KOJC. Hindi ganun yun. Kailangan bilang isang Pilipino at bilang isang naniniwala spiritual sa bawat mga natin, simbahan natin, hindi deserve ng kahit na sinong simbahan yung ginagawa nila sa KOJC. Hindi rin deserve ng Iglesia ni Cristo yan. Hindi deserve ng simbahang Katoliko yan. Hindi deserve yan ng mga Sabadista nating mga kababayan. Hindi deserve yan ng mga Mormons. Hindi yan deserve ng mga ng mga Jesus is Lord. Hindi yan deserve ng mga kapatid nating Muslim. Walang simbahan sa buong mundo ang deserve itong ginagawa nilang panggigipit sa Kingdom of Jesus Christ. Naiinggit lang sila kasi sa dami ng mga properties ng Kingdom of Jesus Christ na naipundar nila, yung gobyerno natin with all the resources na meron sila, with all the power that they have, hindi nila kayang magkaroon ng ganyan kasi puro sila pagnanakaw. Buhay na sampal sa mga mukha nila si Pastor Kibuloy na ang isang leader pala kayang magbigay ng magandang buhay sa kanyang nasasakupan basta hindi magnanakaw. Habang nakikita nila yung property ng Kingdom of Jesus Christ, sampal sa mukha nila yun. Ang Kingdom of Jesus Christ, walang pera ng gobyerno pero ganito ka unlad. Bakit? Hindi yan galing sa nakaw, galing yan sa mabuti at mahusay na leadership ng kanilang pastor at galing yan sa disiplina ng bawat miyembro na talagang dugot pawis ang iginugol sa simbahan para yung kanilang mga responsibilidad ay magampanan nila at ganyan marangya ang kanilang buhay. Masarap ang kanilang buhay, nakakainggit. Dapat nga lahat ng simbahan ganyan Dapat lahat ng simbahan na may mga miyembro at may mga nagtatrabaho para sa kanila, dapat libre paaral ng mga yan, libre pagkain ng mga yan, dapat ganyan Kaya lang, hindi nila kayang tapatan yung ginagawa ng Kingdom of Jesus Christ sa kanyang mga members at sa kanyang nasasakupan. Kaya dahil hindi nila kayang mag-compete, hihilain na lang nila pababa. Ganyan ang ginagawa ng mga hayop na yan. Dahil itong gobyerno na ito, napapahiya sila. Ang ganda, kasi malapit nang mabukas yung kingdom buong mundo yan ang pinakamalaking indoor arena. Mapapahiya ang gobyerno. Lalo na yung kung gobyernong kawatan. Bakit sila may ganyan? Bakit ikaw wala? Trilyon-trilyon ang budget mo. Trilyon-trilyon ang budget mo. Bakit walang ganyan yung mga nagbabayad ng buwis mo? Diba? Kaya ganyan ang ginagawa nila. Tapos may usap-usapan pa na target talaga ng Amerika yung Kingdom of Jesus Christ compound kasi strategic. Malapit sa dagat, malapit sa airport, kaya gusto nilang gawing base militar na naman yan. Mga walang hiya kayo, puro kayo base militar. Wala naman na itutulong yung gera na yan sa buhay ng mga Pilipino. Wala naman na itutulong yung mga kanuna yan sa Pilipinas. Tingnan ninyo, hirap kayo makakuha ng visa. Bakit kayo hirap makakuha ng visa samantalang ang dami nilang pakinabang sa atin? Paano ang nakikinabang sa mga yan? Yung mga nasa gobyerno lang ng mga magnanakaw. Nakapagpadala na ba sila ng langis dito? Hindi pa. Sa tuwing may problema ba tayo? Nagbibigay ba sila ng tulong sa atin?
Pagdating nung COVID, nagbigay ba ng tulong sa atin? Sino nagbigay sa atin ng mga bakuna? O alamin ninyo. Alamin ninyo. O so gagawin nilang base militar daw yan. Kukunin nila dahil strategic yung ano na yan, yung area na yan. Huwag tayong papayag. Hindi porket hindi tayo miyembro ng simbahan na yan, papayag na tayo. Nasa Pilipinas yan, mga Pilipino din yung mga yan. Bagamat magkakaiba tayo ng paniniwalang espiritual, respetuhan, hindi dapat nangyayari sa kahit na kaninong kababayan natin yung ganitong klase ng pang-aabuso. Yan yung lalabanan natin. O, nandiyan din tayo nung nakaraan sa sa bahay ni Kong Pulong. Nagbantay din tayo dyan sa bahay ni Kong Pulong, hindi ba? O, pagbantay natin dyan sa bahay ni Kong Pulong, mga bossing, talagang matindi. O, ang daming mga nagvo-volunteer. Nagvolunteer yung mga tao, nagbabantay araw-araw, nagdadala sila ng mga pagkain, nagkakainan sila doon. Kasi ayaw nila na, naniniwala sila na pag pinasok yung bahay na yan, magtatanim sila ng ebidensya. Pag nagtanim sila ng ebidensya, magtanim ka lang ng isang granada dyan eh. Kung kanino nakapangalan yung property na yun, magtanim ka ng isang granada, ano na yan, no bail yan. O nakita ninyo yung nangyari doon sa property ni Kong Tebes, biglang nakita sila ng IED. Di ba? Bawal na bawal yun o no bail yun. O kita nyo naman yung ginawa nila sa property ni Tebes, yung mga camera pinaglilihis nila. O tapos biglang naghukay sila. Alam nila kung nasaan sa laki ng lupain na, alam nila kung nasaan yung mahuhukay nila na mga sunog na na papeles, mga baril. Kung maniniwala ka ba dyan? Di ba? Illegal. So ganun ang gusto nilang gawin. Ganyan din ang gusto nilang gawin sa KOJC. Balita ko nga, maghahanap daw sila dyan ng laboratorio ng droga. Ano ba yan? Paano magkakaroon ng laboratorio ng droga? Isimbahan yan. Ang tagal namin nagpaikot-ikot dyan. Hindi lang kami, pati pulis nagpaikot-ikot dyan. Wala silang nakita kahit isang piraso ng bala. Kahit isang piraso ng palara. Wala silang nakita dyan. Ni sigarilyo nga, wala dyan eh. Bawal nga manigarilyo dyan. Nagyoyosi dyan yung mga hayop na mga PNP dati. Dura pa ng dura. Diyan sa loob ng mga compounds at properties ng KOJC, bawal dumura. Bawal nga dumura, bawal manigarilyo. Anak ng tinapay, magkakaroon pa sila ng laboratorio dyan. Katarantaduhang malala yan. May bali-balita noon na noong after nung 16 days na wala na sila dyan. Gusto daw nilang bumalik para magtanim ng magtanim ng mga ebidensya. Sabi nung mga dating mga pulis na wala na yata ngayon dito, hindi pwede, ang tagal natin dyan tapos biglang makakahanap. Pwede ba yun? 16 days tayo nandiyan dyan, paikot-ikot, may mga video yung mga vlogger, may mga video 24 oras na CCTV dyan. Diyan na tayo natutulog, diyan na tayo nakatira, naliligo, tumatai, umiihi, diyan na tapos biglang makakahanap bigla ng mga kung ano-ano sa compound na yan. Katarantaduan yan, tinanim yan pagka ganyan. O dyan din kay Kong Pulong, ganyan din daw yung plano nila. Yun yung mga naririnig natin ha. And dyan sa Kingdom of Jesus Christ, ganun din. Yun din ang plano nila. Kaya nga ang higpit ng KOJC nun, lahat ng pumapasok ng mga polis, tinitingnan nila yung mga gamit. Kasi mahirap talaga, bigla kang maglagay dyan ng 1 kilong shabu, diyari na. O kaya ganun kahigpit nung 16-day siege. And again 16 days na nandiyan yung mga polis, wala ni isang member ang lumapit sa kanila at nagsumbong na minumolestya sila, kinukulong sila, kinakalbo sila, nilalatigo sila, pinahihirapan sila, pinipilit sila. Walang ganun for 1 whole month. 16 days na nandiyan sila sa loob. Tapos ilang buwan na nagja-jogging sila sa labas. Wala silang ganung nakita. Kaya hindi ko maintindihan bakit i-ocular pa diyan kay Kong Pulong at saka sa mga properties ng mga Duterte. Bakit papasukin yung mga properties? Ano bang kaso? May kaso ba? O ano yan? Para malihis na naman yung issue sa flood control scandal. Para malihis yung issue ng ng pagnanakaw ng mga taga-gobyerno. May mga sinasabi, may mga sakit daw. Yung mga namumuno ngayon. O kung totoong may sakit, magbago ka na, may sakit ka na, malapit ka na mamatay, tas ang sama-sama pa ng ugali mo. Ang problema sa inyo, mga ganid kayo masyado Mga hudas kayo. So yan lang yung gusto nating sabihin mga bossing. Mag-ingat-ingat ang lahat at maging bukas ang ating mga mata. Hindi natin problema dito yung KOJC. Ang KOJC hindi yan ang problema ng Pilipinas. Ang mga Duterte hindi problema ng Pilipinas. Ang problema ng Pilipinas mga bossing, yung malawakang korupsyon. Ang problema ng Pilipinas mga bossing, yung flood control project scandal, mga ghost projects na pinagagawa nila, ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yan po ang problema ng Pilipinas ngayon. Ang problema ng Pilipinas ngayon yung mga magnanakaw na mga nasa gobyerno. Ang problema ng Pilipinas ngayon, ang pagtaas ng presyo ng bilihin, bigas, food security, lumalalang crime, peace and order, at saka yung pagmahal ng langis at yung sa mga susunod na panahon dahil dito sa walang humpay na gera na ito ni Donald Trump visit na ito, yung gera na yan dyan sa Middle East na yan, na ginagawa nila, yan ang problemang malala na dapat nating paghandaan.
O hindi ba yan yung wala pa naman programa ang gobyerno para sa mga Pilipino. Wala pa naman silang plano para sa mga Pilipino tapos may ganito pang krisis na nagaganap. Nakakatakot yan. Yun ang dapat nating tutukan. Hindi problema ng Pilipinas. Kahit, sabi ko nga sa inyo, nakulong na si Pastor, nakulong na si Pangulong Duterte. Ano nangyari sa Pilipinas? Umunlad ba Pilipinas? O kung mai-impeach si VP Sara, uunlad ba Pilipinas? O kung itong mga properties ng KOJC ma-sequester ng illegal, uunlad ba Pilipinas? Kayo ba, na mga bashers ng simbahan na yan, makikinabang ba kayo? Kapag ginawa nila yan na nagtagumpay sila sa pangdidemonyo nila dyan sa simbahan na yan, giginawa ba buhay mo? Pag nakulong ba si Inday, giginawa buhay mo? Pag hindi na nakatakbo si Inday sa 2028 dahil sa impeachment, giginawa buhay mo? Kapag may nakita silang something dyan sa bahay ni Pulong, giginawa buhay mo? O bakit ko sinasabi? Boss Dada, paglabag sa batas. Wala ngang paglabag sa batas eh. Wala namang problema kung lumabag sa batas. Kung ang simbahan ng KOJC lumabag sa batas, di usigin sila, sampahan sila ng kaso. May kaso na, hinaharap na nila eh. Kung ang mga Duterte may mga kaso, di sampahan nyo na, kung may mga ginawang kasalanan, sampahan nyo ng kaso. Hindi yung puro ganyan, puros pang pananakot ang ginagawa nyo. Puro illegal eh. Malapit na matapos ang administrasyon na ito. This administration is as good as 2026 na lang. Oo, pagtapos itong 2026, this government is over. Lahat na ng mga Pilipino maghihintay na yan para sa 2028 election at lahat ng mga politiko babaliktad na lahat yan. Oo, kaya let us all survive this 2026 because if we can survive this, maprotektahan natin ang Duterte, maprotektahan natin ang KOJC, maprotektahan natin si Inday Sara, sigurado tayo na makakabalik tayong lahat. We will go back to yung glory days na ibinigay sa atin ni Pangulong Duterte. Yun lang, this vlog is all about that. Walang mga masyadong balita ngayon. Dahil linggo ng pagkabuhay na medyo nagpahinga ang balita. Pero tayo hindi tayo mawawalan ng boses. Talagang itutuloy-tuloy natin to. Paulit-ulit natin tong sasabihin sa inyo para maging parang tumato sa mga utak natin. So nandito tayo ngayon, nag-iikot tayo ngayon, pinupuntahan natin, pumupunta tayo kay Kong Pulong, pumupunta tayo sa KOJC, nagmamasid tayo dahil talagang gusto ko maging ready ako hanggat nandito ako, gagamitin ko yung aking advokasya para bantayan yung mga gagawin nilang kabulastugan. May mga nag-iikot-ikot dyan, nagpapalipad ng mga drone. Diba? Tayo lahat magbabantay tayo, hindi tayo papayag na babuyin pa nilang muli ang Pilipinas. Hindi tayo papayag na babuyin nila ulit ang KOJC. Binaboy na nila ng mahabang panahon yan eh. Binaboy na nila ng ilang taon yang KOJC. Hindi tayo papayag. Kailangan bilang Pilipino, tumayo tayo. Hindi tayo basta mananay porket di natin simbahan, di na natin pakikialaman. Hindi yun. Lahat Pilipino yan, mga nasa Pilipinas yan. At paglabag sa batas ng konstitusyon ng Pilipinas yung ginagawa nila. Kaya hindi tayo dapat papayag, okay? Tayo papayag. Walang hiya kayo. Maayos yung mga yan. Sabi ko sa inyo, pumunta ako dun sa distrito ni Pulong Duterte hindi pala Kalinan. Diyan sa may Talomo. Yung ano ba yung barangay na yan? Diyan sa Talomo. Nagpunta ako dyan, ang ganda ng distrito na yan ni Kong Pulong. Ang lalaki ng kalsada, ang liwanag. Tapos ang ganda ng barangay hall nila, basketball court nila, may sarili silang bumbero. Walang korupsyon. Pumunta kayo dyan sa mga congressman na may ingay ngayon. O pumunta kayo kay Luis Ro, tingnan nyo kung anong meron sa Batangas sa kanyang distrito. Tingnan ninyo, ikumpara ninyo sa distrito ni Pulong Duterte. Hanap kayo ng proyekto ni Pulong Duterte, pumunta kayo sa distrito niya. Dyan sa Talomo. Sa barangay, ano ba yan? Dyan sa barangay niya, tingnan ninyo, mahihiya kayo sa mga sarili ninyo. Para silang syudad. Yung kanilang barangay halls dyan, parang mga city hall. Mahihiya kayo sa mga sarili ninyo. Kanya nyo sila gustong patigilin sa pagsisilbi sa bayan kasi na-i-expose kayo. Mga magnanakaw kasi kayo, yung mga distrito ninyo, bulok. Distrito ni Luis Ro, bulok. Distrito ni Chua, bulok. Distrito ni Zamora, bulok. Bulok, kundi lang yung distrito ni Zamora eh. Nasa Metro Manila eh. Tingnan mo San Juan, ang gulo-gulo San Juan, dumi-dumi din dyan. Yung mga distrito ng yung distrito ni JJ Suarez, bulok. Sino pa yung distrito ni sino ba yan? Gutierrez ba yan? Ni Ortega sa La Union, bulok. Putsangin na nyo. Ikumpara nyo dito sa mga distrito ng mga Duterte dito, mapapahiya kayo. Sa distrito ni Omar, punta kayo. Sa distrito ni Kong Pulong, punta kayo. Punta kayo dito sa Davao City kay Mayor Baste. Tingnan ninyo, mapapahiya kayo.
Nag-ikot-ikot ako dito, drive ako ng drive. Sabi ko, okay talaga dito sa Davao City. Model city talaga ang Davao City. Kaya nga, tayo'y proud na nandito tayo ngayon. O, hindi ba? Ganyan lang, kwentuhan lang malupit. O, at alam nyo ba mga bossing ha? O, alam nyo ba na 20, ano pa, ay hindi pa, mamaya na pala yan. O, yung ano, yung, again, yung mga away-awayan dyan ha, yung ang awayan ni, ni Topacio at saka ni Guanzon. Tigil nyo na yan ha. Wag na yan. Okay na yan. Basta naglabasan na kayo ng sama ng loob, wag na lang kayo magpansinan. No? Kung gusto ni Guanzon na mag-Duterte, may karapatan siya. Kung gusto naman ni Topacio na protekta ng mga Duterte, may karapatan din siya. O wag na lang kayong wag na lang kayong makisali. O tayong mga banateros, mga DDS, wag na lang tayo makisali sa away nila. O importante na mas marami tayo. Importante na maliwanagan yung mga dating mga makikita ng mga utak. So pabayaan na natin yung paaway nila, maging kanila na lang yan. Ariin nila, iuwi nila sa bahay nila. Gusto nila, itabi nila sa pagtulog nila. Hanggang sa panaginip nila, yung away nila, gusto nila, ituloy nila. Wag na lang tayong madamay at wag na lang tayong idamay ng mga supporter ng mga Duterte. Because again, hindi po tayo ang bida rito. Ang bida rito yung bayang Pilipinas. At naniniwala tayong lahat na ang susi para ang bayang Pilipinas ay umunlad muli ay dahil yan sa mga Duterte. Okay? So ayun nga, sinasabi ko nga na ito pa lang si Senator Robin Padilla. May papakita ako sa inyong video ha. Ito pa lang si Senator Robin Padilla, mga bossing. Nung 2022 pa, nakita niya na na-foresee niya na yung actually panahon pa ni Pangulong Duterte, na-foresee na ni Pangulong Duterte yan. Hindi ko nga alam kung ginawa ba ng Congress yung kanilang trabaho na yung mga plano ni Pangulong Duterte dito sa gera dyan sa Iran at Israel, yung magiging effect niyan, nagawa ba nila? Na ano ba nila? Nasunod ba nila yung gusto mangyari ni Pangulong Duterte? Pero noong 2022, si Senator Robin Padilla nagbigay siya ng privilege speech. Meron pala siyang mga measures na nananawagan siya sa gobyerno ni Bongbong Marcos na maging handa tugunan itong krisis na kinakaharap natin ngayon, mga bossing. Yung krisis natin ngayon. Nakaano pala siya, nakita na pala yan ni Robin Padilla. At noong 2022 pa, nag-privilege speech na pala siya at pinaghahanda niya na ang gobyerno sa posibleng maging resulta nitong gera na to dyan sa Middle East. And hindi ko alam, since 2022, advokasya na pala yan ni Robin Padilla, hindi pinakinggan ng gobyerno. Kita mo yung gobyerno ngayon nagkukumahog. Tingnan mo yung gobyerno ngayon, hindi alam kung anong gagawin. Meron pa silang pautot na ayun daw, may barko daw tayo na na dadaan diyan. Alam naman natin na marami mga Pilipino na seafarer. Iba-ibang bansa sa buong mundo may mga seafarer na mga Pilipino. Pero yung sabihin mo na sinabi ng Iran na meron tayong na ang vessel ng mga Pilipino pwedeng dumaan dyan. Unang-una sa lahat, wala tayong oil tanker. Oo, marami mga Pilipino na nagtatrabaho sa different companies na mga naglalayag. And kung yun ang gustong proteksyonan ng usapan na yan ng DFA at ng Iran, maraming salamat. Kasi wala talagang Pilipino ang deserve na madisgrasya dahil sa away na yan. So parang pinalalabas nila kasi is ang galing talaga ng gobyerno, yung mga barko daw natin makakadaan dyan. Di naman dumadaan dyan super ferry. Di naman dumadaan dyan yung to go. Ang dumadaan dyan, mga oil tankers. Wala naman tayong oil tankers dito sa Pilipinas. Pero marami mga oil tankers sa buong mundo, mga kumpanya ng langis na mga Pilipino yung mga crew. Maraming ganon. And if poproteksyonan ng Iran yung mga Pilipino na mga seafarers, maraming salamat. Pero wag kayong manloko. Wag lokohin ng pamahalaan na, okay na, makakadaan tayo doon. May safe passage tayo sa Iran. Una sa lahat, wala po tayong barko. Umu-order lang tayo sa mga kumpanya ng langis. Dinadala yung mga langis na yan dito sa atin. At yung mga kumpanya na langis na ino-orderan natin, depende yan kung yung mga langis na yan, bawa langis ni Shell, pinayagan ni Iran na dumaan diyan sa Strait of Hormuz na yan. Ayan. Pero hindi tayo may-ari noon, order lang natin 'yun. Ngayon, kung ang maganda naman yan kung totoo yung balita na yan na lahat ng mga orders ng Pilipinas makakadaan dyan, makakarating dito sa atin, yung mga galing dyan, di okay. Pero yun ang sinasabi ni Marcoleta, di ba? Sabi ni Marcoleta na marami naman mapagkukulan dito sa Asia. So, kumuha na tayo dito sa Asia para mabilis na yung mababa rin yung transportation cost. Makakuha na tayo ng murang gasolina. Naku po, maghanda kayo dahil this week daw magiging up to 170 pesos ang presyo ng diesel. Diyos ko. Grabe. Yan ba yung sinasabi ninyo na wag mag-alala?
Yan ba yung sinasabi ninyo na wag mabahala? Hindi pwedeng hindi kami mabahala, mga bossing, sa ganyang mga balita. 170, 1 litro. Ibig sabihin, gagastos ako ng 300 piso sa 2 litro. Alam nyo ba kung yung mga sasakyan, ang per kilometer niyan, 5 liters per kilometer ang mga sasakyan sa Pilipinas. Oh, so para lang makabiyahe ako ng 5 kilometro, ilan lang yung 5 kilometro, pwede mong lakarin yon, pwede mong takbuhin yon. Pag ginaging mo yung 5 kilometers, 30 minutes or less, makakarating ka sa destination mo. Imagine, you have to pay kung 5 kilometers, so you have to pay 500 pesos at least just for you to go to one place to another, yung 5 kilometers. Mantakin mo gagastos ka 500. Paano kung babiyahe ka papunta ng Baguio, babiyahe ka ng mga 100 kilometro ang layo? Paano na? Gaano kalaki ang gagastusin mo? Yun yung isang pinakamalaking problema natin na hindi nila tinutugunan. Kaya nga, sana lang makakuha talaga tayo ng murang gasolina para bumaba yung gasolina rito at bumalik na tayo sa normal. Because again, kung ang isang repolyo na galing sa Baguio dadalhin dito sa Maynila, magkano na yung transportation cost niyan? Sinong mag-shoulder ng pagtaas ng presyo ng mga commodities at mga consumables at mga pagkain na yan, food products na yan? Tayong mga Pilipino, baka sa susunod yung sardinas, mga bossing, 300 pesos na. Ang presyo ng spam ngayon, hindi nga ako makabili, 287. Spam na yan, masarap na yan. Baka naman bibili tayo ng sardinas sa susunod. Gumagamit ng crudo lahat ng mga manufacturing, mula sa paghuli niyan hanggang sa pagmamanufacture niyan, gumagamit ng enerhiya at ng crudo yan. Baka naman 300 pesos na isang sardinas. Paano na Pilipino niyan? Magkano lang ang minimum wage? Nag-aaral pa yung mga bata, di ba? Laki ng kinakaharap natin at kakaharapin natin problema. So noon si Senator Robin Padilla, nagpanukala na siya, gumawa na siya ng presentation para hikayatin ang gobyerno na gumawa ng pangmatagalang solusyon at magplano before mangyari itong gulo na ito. That was 2022. So 4 years ago na pinapanukala na to ni Robin Padilla. Yun lang. Mukhang hindi talaga nakinig si BBM. O ito panoorin ninyo mga bossing itong video ng privilege speech ni Robin Padilla noong 2022 pa, inaano niya na yan. Kanya nang pinapanukala yan. Ginoong Pangulo, at maraming salamat din po sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ginoong Pangulo, mga pinagpipitagang miyembro ng lupon na ito, isa pong magandang hapon po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyong lingkod ay tumitindig ngayong hapon sa bisa ng kolektibo at personal na pribilehyo upang talakayin ang isang paksa hindi lamang malapit sa sikmura, ngunit lalo't higit ay direktang tumatama sa sikmura ng mga Pilipino. Mga minamahal na kaibigan, kababayan, magiging isang napakalaking kabulaanan kung mayroong sinumang magsasabi na hindi niya nararamdaman sa kahit anong paraan ang hagupit na hatid ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ito ay bunsod ng tumataas na pangangailangan, kakulangan sa supply ng petrolyo, at ang nasa tuktok na dahilan ay ang kasalukuyang geopolitikal na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kaalinsabay ng suliraning ito ay pagbagal ng pag-unlad ng ekonomiya na siya namang nagtutulak ng pagtaas ng presyo ng pagkain, tubig, transportasyon, kuryente, gamot at mga pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa madaling salita, parang switch na isang gatilyo mo lamang ay hahatak pataas sa presyo ng lahat ng bagay. Parang switch na isang gatilyo mo lamang, lahat ay aaray. Ayon sa datos, noong August 30, 2022, kung ikukumpara ang presyo ng petrolyo nung nakaraang taon, 2021, sa presyo sa kasalukuyan o yung tinatawag na year-to-date prices, merong net increase na 19 pesos
kada litro ng gasolina, 37.80 sa bawat litro ng diesel, at 33.20 kada litro ng kerosene. Nakakakilabot po ito, mahal na Pangulo. At pati po sa mga matatawag po nating mga progresibong bansa, katulad po ng first world countries, sila po ay nakakaranas na rin ng pagtaas ng presyo ng iba't ibang bilihin, ganun din po ng kanilang petrolyo. Para po sa mga may komportabling pamumuhay, maliit na bagay ang pagtaas na ito. Ngunit, pero sa tulad ni Tatay Erning na isang jeepney driver na mamasada sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila, inaagaw nito ang natitira niyang pag-asa. Ang kanyang 300 pesos nakita noon sa buong araw na biyahe, ngayon ay hindi pa umabot sa 100. Paano nga naman nito pupunan ang mga sikmura ng kanyang asawa at mga anak sa kanya lamang umaasa? Paano niya babayaran ang lumobo niyang utang nang mawalan siya ng kita noong naka-lockdown tayo dahil sa pandemya? Ano ang kinabukasan ng 5 anak niya na mas pinili na lamang tumigil muna sa pag-aaral sapagkat kailangang unahin ang pagtugon sa mga sikmurang kumakalam? Narito rin po ang kwento ng driver na si Kenneth Cuevas mula sa Bacoor, Cavite. Panoorin po natin ito. Ako si Kenneth Cuevas, nakatira sa Bacoor, Cavite, 26 anyos, 3 ang aking mga anak. Sa gitna ng pagtaas ng mundo, ang kinikita ko ngayon ay 500 lang. Dati kumikita ako ng malundahan na nakakabili pa ng mga pangangailangan na ibang pangangailangan. Ngayon bumaba dahil sa pagtaas ng crudo. Halos hindi na maibili yung mga dapat na ibili dahil nga sakto na lang sa mga pagkain ng mga bata, sa mga pangangailangan. Nananawagan ako sa pamahalaan na sana po ay matulungan nyo kami dahil sa pagtaas ng crudo. Kaming mga driver po ay hirap na kung paano po namin kikitain dati namin kinikita. Sana matulungan nyo kami. Mga kapwa ko senador, ilan lamang ang kwento ni Tatay Erning at Kenneth sa libu-libong kwento ng mga kababayan nating umaalma na, ngunit walang magawa kundi igapang ang araw-araw. Batid ko na hindi kayang ipikit ng Senado ang kanyang mga mata sa kababayan nating palubog na ng palubog sa kahirapan. Hindi kailanman tatakpan ng Senado ang kanyang tenga sa nakakabinging daing ng ating mga kababayan. Ginoong Tagapangulo, maaring ako ay masasabing baguhan bilang miyembro ng lupong ito. Ngunit katulad po ninyong lahat, ang pagmamalasakit po at pag-ibig sa ating mga kababayan ay hindi bago sa aking puso. Naaalala ko pa po ng unang talakayin nito ng ating Ginoong Pangulo. Pinag-usapan na po ang taas ng sweldo ng kuryente na sinundan naman po ni Senator Tulfo, na sinundan din po ni Senator Villanueva at sinundan din po ni Senator Bong Revilla, hanggang sinundan pa ng lahat ng mga senador ang pagpapahirap at pagtaas ng singil sa kuryente. Ipagpaumanhin po ninyo, pero katulad po ninyo, hindi ko magawang magwalang kibo kung batid ko sa aking isipan na meron tayong natatanging yaman na maaaring maging tugon sa ating masalimuot na kalagayan. Mga kaibigan, ang tinutukoy ko ay ang napakayamang reserba ng langis at gas sa pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea, na ayon sa US Energy Information Administration ay may mula 0.8 hanggang 5.4 billion na bariles ng langis at 7.6 hanggang 55.1 trillion cubic feet ng natural gas. Sinasabi ng mga pag-aaral na malaking bahagi ng reserbang ito ay matatagpuan sa Recto Reed Bank na may napakalaking potensyal upang maging kapalit ng malampaya natural gas fields sa sandaling maubos ang supply nito sa 2027. Alam naman natin na noon pa man
ay isa na ang ating bansa sa mga net importers ng enerhiya. Base sa ulat ng Kagawaran ng Enerhiya, umakyat pa ng 87.9% o 11.15 billion ang net oil imports ng ating bansa noong 2021 kumpara sa ating inangkat noong 2020 na may kabuuang 5.93 billion. Katumbas ito ng 22.2 milyong litro ng langis ng inimport noong 2021 kumpara sa ating inangkat noong 2020 na 15.13 milyong litro. Malinaw na meron tayong lumalaking pangangailangan sa enerhiya. Sa kasamaang palad pa, tayo po ay nangungulelat at naghahabol palagi, nakikipagsapalaran sa merkadong pandaigdig sa petrolyo dahil wala po tayong sapat na produksyon. Mula noong 1970s pa tayo naghahanap ng sarili nating langis sa ating bakuran, ngunit hanggang ngayon, 3 pa lamang ang pansarili nating proyektong pangpetrolyo na umabot sa komersyo. Ang Malampaya Gas Project, ang Galok Oil Field na pawang sa katubigan ng Palawan, at ang Alegria Oil Field sa Nanas sa Cebu. Matagal na tayong iniwan ng ating mga kapitbahay na bansa tulad ng Indonesia, Malaysia at Vietnam na mga exporter pa nga ng petrolyo sa kabila ng katotohanan na magkakalapit ang ating geological setting, lalo na sa karagatan. Isipin na lamang natin, gaano kalaki ang mababawas sa ating inaangkat kung makakaroon tayo ng sariling pagkukunan ng langis at natural gas. Wala pong duda, hitik at nag-uumapaw ang ating likas na yaman sa dagat kanluran. Ang mga salitang ito ay hindi mga hilaw na salitang nagmumula sa isang estranghero, nagpapanggap gamit ang mababaw na pagtingin sa tunay na kalagayan ng ating teritoryo sa dagat kanlurang Pilipinas. Hindi po tulad ng iba, nakita po mismo ng aking mga mata, personal pong pinuntahan ng inyong lingkod ang Isla ng Kalayaan na itinampok sa isang dokumentaryong pinamagatang Isang Linggong Pag-ibig. 1 linggo po tayong naglayag, nag-ikot, nanirahan sa mga kapuluan ng Pag-asa Islands noong nakaraang buwan ng Mayo noong nakaraang taon. Sa tulong ng Philippine Navy at mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nakatalaga sa Naval Station Emilio Liwanag, nakapagbigay po tayo ng tulong sa ating mga kababayang naninirahan sa isla. Nagkaroon din po tayo ng pagkakataon makapagpatrolya sa karagatang sakop ng Isla Pag-asa. Habang kami po ay naglalayag, nakatagpo kami ng malalaking Chinese vessels at isang Vietnamese vessel sa mga lugar na nakapalibot sa Reed Bank na nasa loob pa rin ng territorial waters at exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi lamang po ito traditional fishing vessels. Naglalakihang industrial vessels po ang mga ito. Sariwang-sariwa pa sa ating alaala ang kalagayan sa dakong iyon ng ating bansa. Aktual at personal ang aking nakaranasan. Nakadaong kami sa iba't ibang pulo ng Pag-asa. Bumabad sa init ng araw at sumuong sa katubigan. Higit sa lahat, lumubog tayo sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga tanod baybayin. Malinaw ang ating natutunan at mas naging masidhi ang damdaming makabayan. 1 linggong pag-ibig, ngunit dito natatapos ang aking pagtatangi sa West Philippine Sea. Hindi po natapos dito, mahal na tagapangulo. Isa po ang ating napagtanto. Gaano man kahaba at karubdob ang ating debatihan sa Senado, gaano man kasigasig ang ating mga tanod baybayin sa Pag-asa Islands, gaano man kahaba ang hanay ng barko ng China, hindi natin mapagkukunwari. Walang konkretong hakbangin para malinang at mapakinabangan ang nag-uumapaw na yaman ng bansa sa West Philippine Sea. Minsan na po nating nabuksan ang malalim na usapin na ito
noong Nobyembre 2018 sa ilalim ng pamumuno ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pumasok tayo sa isang Memorandum of Understanding para sa pakikipagtulungan sa pagpapaunlad ng langis at gas sa West Philippine Sea, kasama ang Republika ng China. Nilagdaan ito ng dating kalihim panlabas na si Teodoro Locsin Jr. at pandayuhang ministro ng China na si Ginoong Wang Yi. Gayunman, matapos ang 3 taong negosasyon at talastasan, tinapos ang usapan dahil sa nakikitang posibleng issue sa konstitusyon. Masilimuot ang usapin sa West Philippine Sea. Ngunit, hindi maaaring magsawalang kibo at pikit mata ang gobyerno, lalo na kung para sa kapakinabangan ng Pilipinas. Tulad ng aksyon ng ibang mga bansa, ang kooperasyon o joint development ay sinimulan sa mga usaping legal at katanggap-katanggap para sa mga estado. Narito ang Japan at Korea 1974 Agreement para sa joint development ng mga lugar na nasa continental shelf. Ang Bahrain at Saudi Arabia 1958 Agreement naman ay ukol sa joint development sa lupain na itinuturing na sakop ng Saudi Arabian Continental Shelf. Sa ibang legal na kasunduan para sa joint development, tinitiyak ng mga estado ang geographical areas kung saan lilinangin ang mapagkukunang yaman. Kasama na rito ang kasunduan ng Norway at United Kingdom noong 1976 sa Frigg Field Gas Reservoir, kung saan tukoy ang lugar ng joint development base sa usaping geographical at geological. Kung hindi naman geographical areas ang basihan, maaaring pag-usapan ang joint development batay sa anyo o uri ng land deposits na tutukuyin ng mga nagkakasundong bansa tulad ng 1960 Agreement ng Austria at Czechoslovakia ukol sa common land deposits ng natural gas at langis. Bagamat ang mga bansang ito ay may alitan sa kanilang soberenya, nagkaroon sila ng pagkakaunawaan. Mahal na Ginoong Pangulo, hindi naging hadlang ang alitan at kanilang saligang batas upang pakinabangan ang kanilang yamang gas at langis. Ginoong Pangulo, simple lang ang ating punto, base na rin sa kasaysayan at mga pag-aaral. Ang joint development ay isang paraan at pagkakaunawaan kung saan maaaring maiwasan ng mga bansa ang issue ng soberenya sa pamamagitan ng magkasamang paggalugad at pagpapaunlad ng likas na yaman sa isang napagkasunduang lugar. Sa mga joint development agreements, madalas na lumilitaw ang mga elemento ng lawak ng lugar, uri ng kontrata, mga kaayusan sa pananalapi, ang proseso ng pagpili ng mga konsensionaris o mga operator, ang haba ng kasunduan, at ang kalikasan at gampanin ng joint management body. Marami rin pong bansa ang nakapaghanap at ngayon ay nakikinabang sa mga partnerships sa mga kapitbahay nilang bansa gaya ng Malaysia at Thailand o kaya sa mga pribadong kumpanya pang petrolyo tulad ng Vietnam, Malaysia at Indonesia. Kung nagawa ng mga bansang ito na magsigasig sa pag-aaral at pairalin ang bukas na isip at diplomasya, bakit hindi natin muli bigyan pansin at konsiderasyon ang usaping ito? Gaano man kaganda, kabuti ang ating mga batas, tali ang kamay ng Kongreso para iangat ang buhay ng ating mga kababayan. Ang ibig ko pong tukuyin, kahit anuman ang pagsisikap nating paunlarin ang ekonomiya sa pamamagitan ng batas, wala tayong mararating kung hindi natin gagamutin ang kung tawagin nga ni Dr. Gerardo Sicat ay original na kasalanan o original sins. Ang mapanubil at mahigpit na restriksyon ng konstitusyon sa usapin ng ekonomiya.
Hindi rin natin maikakailang isa po ito sa mga dahilan kung bakit tayo po ay naiiwanan na ng ating mga kalapit na bansa dahil po sa kakulangan ng pondo o investment. Meron po tayo mga batas na pinangunahan na ng Presidential Decree 87 noong pang 1972 at maraming beses nang inamendahan upang makaakit tayo ng mga oil companies sa pribadong sektor. Nandyan din po ang bahagi ng 1987 ng Constitution, partikular Artikulo 12, Seksyon 2, na siyang nagpatibay pa sa ilang aspeto ng PD 87 upang palawakin ang kakayahan ng gobyerno na maisulong ang mga industriya, lalo na ang industriyang pangpetrolyo. Tatawagin ko po ang pansin natin sa isang bahagi nitong nasabing seksyon na nagsasaad. The exploration, development, and utilization of natural resources shall be under the full control and supervision of the state. The state may directly undertake such activities, or it may enter into co-production, joint venture, or production sharing agreements with Filipino citizens, or corporations, or associations, at least 60% of whose capital is owned by such citizens. Nais ko po sana tayo po ay tumutok sa sinabi ng konstitusyon na maaring pumasok at paggamit ng likas na yaman ng Pilipinas. Natural lamang po na ang Pilipinas ay dapat mayroong ganap na kontrol at superbisyon. Ngunit nararapat din nating pag-isipan kung paano isasagawa ang paghanap, pagpaunlad at paggamit kung mayroong tayong kakulangan sa pondo. Ayon po sa karanasan ng iba't ibang panig sa mundo, sa bawat 10 well, yung binutas, minuskito, nilamok, na ibinarena sa lupa, isa lamang ang maaaring tumama sa petrolyo. At sa bawat 10 tama ng petrolyo, isa lamang ang magiging sapat, ang laki para mahigop at magamit ng hindi malulugi ang nakadiskubre. Daan-daang milyong dolyar po ang usapan sa bawat well. Malinaw na napakahirap po para sa ating bansa na suluhin ang gastos sa petroleum exploration. Ginoong Pangulo, sa katunayan po sa pagbubukas ng ika-19 na Kongreso, isa ang resolusyon numero 9 na humihikayat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang buhayin ang ating bilateral na usapan sa pagitan ng ating bansa at People's Republic of China patungkol sa kooperasyon pagdating sa oil and gas development sa dagat kanluran ng Pilipinas. Batid natin ang naging bukas na pahayag ni former Chinese Ambassador Hui Wanchao. Patawarin po nila ako kung mali ang pagkakasabi. Kay Presidente Bongbong Marcos na sana ay muling mabigyan ng pagkakataon ang diskusyon sa joint exploration sa pagitan ng ating mga bansa. At ayon sa ating Press Secretary Trixie Cruz Angeles, pag-aaralan ito ng executive. Ginoong Tagapangulo, ang ganang sa akin po ay isang mapagkumbabang panawagan na maging bukas po tayo sa abot ng ating makakaya sa mga pamamaraang nakikita natin na maaaring makatulong upang ibsan ang nararamdamang sakit ng ating bayan, lalo ang mga naghihikahus nating mga kababayan. Gaano man kahirap o kakomplikado, tayo naman po ay tumutugon sa tawag upang bisitahin ang balangkas ng ating saligang batas kung naaayon pa ito sa mga hamong dala ng ating modernong panahon. Sa katunayan, nung nakaraang Biyernes, kasama po ang ating minority leader, Senator Coco Pimentel, ay ginanap po namin ang ikatlong pagdinig sa usapin upang usisain, pag-aralan at talakayin ang mga panukala sa rebisyon ng ating saligang batas. Ngunit, habang umuusad pa lamang ang ating diskusyon, hindi naman po siguro kalabisan na hilingin sa sangay ng executive na siyang takapagpatupad ng mga umiiral na batas at sa presidente
bilang arkitekto ng ugnayang panlabas ang karapatang aksyon sa paksang ito. Para sa akin, hindi lang dapat pag-aralan, kundi simulan na ang pakikipag-usap sa kabilang panig patungkol sa joint exploration. Tiwala po ako sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya pababayaan ang soberenya at ang ating saligang batas. Sa kasalukuyan, wala pa pong kasunduan ukol sa joint exploration. Sakaling uusad dito, hayaan po nating mag-usap ng walang panghuhusga muna ukol sa usaping soberenya at konstitusyon. Sapagkat sa puntong ito, ako'y naniniwala na hindi makakatulong ang agarang pagharang sa usapin ng joint development. Nakatiwangwang lang po ang ating yamang gas at langis habang patuloy ang debate at bangayan dito sa Maynila. Ang West Philippine Sea po ay lulugaran po ngayon ng mga naglalakihang industrial na barko ng China. Ang iba po ay nagkukubling mga fishing vessels. Huwag naman po sana mangyari na bago pa man tayo makarating sa isang kasunduan, ay wala na po tayong mabubungkal dahil naubos na ang ating inaasahang likas yaman. Noong September 2 lamang po, mahal na Pangulo, nasa balita ang pagkaubos, ang nalalapit na pagkaubos ng tuna, isdang tuna sa West Philippine Sea. Ang sabi po ng mga eksperto, 5 to 10 to 15 years, awanin, wala na. Ganyan po. Hanggang ilang taon po o dekada pa tayo maghihintay. Ginoong Pangulo, habang sinasambit ang talumpating ito, ay nabalik sa aking kaisipan ang aking natutunan sa aking isang linggong paglalakbay sa Isla ng Pag-asa. Walang imposible sa porsigido. Ang ating tagumpay ay nakasalalay sa kung saan, sa hanggang saan ang itataya natin upang maabot ang ating mga mithiin. Ginoong Tagapangulo, bilang pagtatapos, ay hayaan niyo po akong muli ulitin ang panawagan na mabigyang pansin ang resolusyon bilang 9 na humihikayat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang buhayin ang ating bilateral na usapan sa pagitan ng ating bansa at People's Republic of China patungkol sa kooperasyon pagdating sa oil and gas development sa dagat kanluran ng Pilipinas. Kung hindi pa po natin ito sisimulan, ay saan pa po? Kung hindi po ngayon, kailan pa po tayo aaksyon? Muli po, mahal na Pangulo, maraming salamat po. Assalamualaikum. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
Sa harap ng